Magandang araw po sa inyong lahat. Well, sa ayaw natin at sa hindi, tapos na po ang boxing. Nagwagi po ang Bangag Jr. na makuha ang Senado. Nakakuha sila ng 13 boto, kaya ngayon, isang sunod-sunuran sa Bangag sa Malacanang ang nakaupong Senate President. At yung kanyang mga attack dogs, nakaupo na rin sa iba't ibang komite. Kasama na nga dyan yung Kiko Pangilinan, si Mr. Noted bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ibig ba sabihin nito, tapos na ang laban? Naku, hindi po. Dahil bagamat nakuha ni Bangag Jr. ang liderato ng Senado, meron pa rin po tayong 11 mga kakampi dyan sa Senado. Ang Senado po, binuo ng ating saligang batas para nga po maging independyente. Yan ay sinigurado na maging independyente sa pamamagitan ng paano natin hinahalal ang mga senador. Sila po ay halal ng buong madlang bayan. Sila po ay nationally elected. At dahil po rito, gaya ng presidente, meron silang mandato galing sa buong sambayanan. Kaya naman, pagdating sa pagiging kapantas ng presidente, kada senador, po pwede niyang sabihin, kapantay kong presidente kasi halos pareho kami ng mandatong nakuha. Sa katunayan, mas marami pang mga boto nakuha ang ilang mga senador gaya ni Robin Hood Padilla o kaya ni Bongo kesa kay Marcos Jr. Dahil nung sila ay naging number 1 sa kanilang eleksyon, mas maraming botong Pilipino bumoto sa kanila kesa kay Marcos Jr. na bumoto pa bilang presidente. Bukod pa po dyan, nandyan yung privilege hour kung saan ang mga kababalaghan sa gobyerno ay po pwedeng ma-expose, maisa publiko nang walang takot dahil ang privilege hour po, yan ay immune from cyber libel and libel, no? Actually po, immune lang sila for libel. Pero sa tingin ko, magkakaroon pa rin ng jurisprudence dyan na sasabihin din ng Korte Suprema na bagamat mas mabigat na ngayon ang parusa sa cyber libel, kabahagi pa rin yan ang immunity ng isang senador, no? Dahil kapag hindi sila malaya makipagbalitaktakan, mawawalang saysay ang pagiging policy-making body ng Senado. So sa tingin ko, aabot din yan sa Korte Suprema at ang tanong nga is, immune din ba sa cyber libel ang mga mambabatas? Sa tingin ko po, opo. At nandiyan pa rin yung pag-iimbestiga ng mga komite. Alam nyo, napakahirap naman na masyadong maging tuta ang mga senador na pipigilin na lang ang lahat ng investigasyon gaya ng pinigil nila dito sa testimonya ng Marines 18 na ngayon ay naging Marines 22. And besides, ano ngayon kung nakuha nyo na ang Senate Presidency? Diba? Nasiwalat naman natin ang katotohanan tungkol dun sa nalalaman ng Marines 22. Ang kinakailangan na lang ngayon, ang korporasyon ni Zaldico, na alam ko naman, darating ang takdang panahon na siya ay magsasalita rin. Nandyan na rin ang posibleng korporasyon ng mga miyembro ng gabinete. Nandyan sa Amina Pagdanganan. Yan naman ay hindi po talaga politiko at tingin ko talagang hindi siya lulubayan ng kanyang konsyensya sa tamang panahon. At syempre, nandyan ang dating Chief Justice Bersamin na paano pa siya paninindigan na siya ay isang alagad ng ating saligang batas at ng batas kung hindi niya sasabihin ng katotohanan at syempre yung nalalaman ng kanyang pamangkin na si Adrian Bersamin. At meron pang isa yung Trigor na tao rin Senator now Secretary Angara. Nananahimik po itong si Secretary Angara pero dawit po yung pinakamalapit na tao niya nasa Trigor ba yun? Trivor ba yun? Ang hirap ng pangalan na i-pronounce, no? Sa takdang panahon, kinakailangan magsalita rin po yan dahil kung hindi, baka multuhin siya ng ama niya na si Edja na presidente ng UP mula pa nung ako po ay high school hanggang ako po ay nagtapos. So, not is all lost. Tuloy pa rin po ang laban. Kaya lang, panandalian, hayun, nandun ang isang abogado, isang hindi abogado bilang Senate President. At ang tanong ng marami, paano na ngayon yan sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Pwede ba na mag-umupong bilang isang huwes ang non-lawyer? Well, ang kanilang solusyon, dahil nga po ayaw nilang ihalal si Chis Escudero bilang isang Senate President. Bakit? Kasi makukuha pa rin ni Chis Escudero yung boto ng minorya ngayon. So kapag hinalal si Chis Escudero bilang isang Senate President, sigurado po na napakadaming boto niya kasi kuha niya yung minorya, kuha niya yung marami rin sa majority. So ayaw nila yon dahil gusto nila beholden sa kanila yung Senate President. Kaya nga hinala nila itong hindi abogado na wala namang credentials sa kanyang
nakamit sa kanyang buhay maliban sa kanyang pagiging anak mayaman. At ito nga, no, marami mga lumalabas ngayong mga impormasyon na yung kayamanan ng pamilya nila kung saan lang nanggaling, no? Not through honest hard work. At meron pa nga mga tanong, ano ba talaga ang citizenship ng ating bagong Senate President? Dahil may mga nagsasabi, di ko lang po alam kung totoo, pero sana hindi totoo, na bukod sa kino-question ni Cory Aquino sa panahon niya yung pagiging citizen ng kanyang ama at ng kanyang pamilya, siya mismo ay pinanganak daw sa Hong Kong. So tingnan po natin kung yan ay katotohanan, may katotohanan. Pero paano ngayon yan? Kaya bang mag-preside ng isang hindi abogado bilang presiding officer sa impeachment trial na isang legal na proceedings? Well, ang sagot po ay mukhang aminado sila na hindi. Ayaw lang nila si Cheese kasi nga suportado rin ng minorya. Hindi talaga siya, kumbaga, magiging sunod-sunuran sa Malacanang. So kahit nagtaksil itong si Cheese, binibigyan pa rin siya ng credit, no? Na talaga naman po na dahil siya ay abogado, dahil sa kanyang karanasan, tingin ko mas marami talagang susuporta sa kanyang pagiging Senate President, kaya lang marami ring ayaw sa kanya. At syempre, alam din natin na hindi natin masigurado ang loyalty ni Cheese kasi si Cheese Escudero pong pamilya niya talaga makamarcos po yan. Ang tatay niya, dating Secretary of Agriculture, dating Dean ng School of Veterinary Medicine sa UP. Pero nung kami po ay nasa high school, talagang anak Marcos Crony yan. So hindi natin masisisi nang malakas siya sa Marcos at nakukuha rin niya yung simpatsya ng marami sa minorya. So ang naging solusyon nila ay gawing presiding officer si Cheese Escudero na isang abogado. Ang tanong, ito ba ho ay sang-ayon sa saligang batas? Walang sagot po. Walang probisyon ang saligang batas kung sino talaga ang magpipreside sa isang impeachment trial kung ang ini-impeach ay hindi ang presidente mismo. Ang nakasaad lang sa saligang batas ay ang Senado ay uupo bilang impeachment court at sila ay manunungkulan bilang mga impeachment judges bago magtrabaho bilang isang impeachment court. Ang probisyon lamang tungkol sa presiding officer ay kung ang ini-impeach ay ang presidente ng Pilipinas. At nakasaad sa saligang batas na kapag ang ini-impeach ay presidente ng Pilipinas, ang Chief Justice kasama ang Senate President ang sabay na magpe-preside. At nakita natin yan nung in-impeach si dating Presidente Erap Estrada na si Chief Justice Davide at saka si Senate President Nene Pimentel ay umupo bilang joint presiding officers. Pero si Chief Justice walang boto. Si Nene Pimentel noon merong boto. So, ang tanong, dahil tahimik ang saligang batas kung sino magpe-preside kapag ang ini-impeach ay hindi presidente, sino magpe-preside? Yun nga po, walang sinasabi ang saligang batas. Kaya naman, ang ginawa ng Senado, dahil walang sinasabing saligang batas, gumawa sila ng amendment sa kanilang rules. Itong June of 2026 lang, anticipating na, may impeachment trial at posible na ang Senate President ay hindi abogado. Kasi nga, sinusulong nila si Win Gatchalian. So, ang amendment ay hiwalay na itatalaga ng Senado kung sino ang magiging presiding officer. At syempre, dahil meron ng bagong mayorya, yung mayorya ng 13 ang magsasabi kung sino ang presiding officer. At dahil dito, ang naging desisyon ng mayorya ngayon ay si Cheese Escudero ang magpe-preside. Ito ba ay sang-ayon sa saligang batas? Tahimik po ang saligang batas. Ito ba ay pinagbabawal ang saligang batas? Hindi. So, meron kasing kasabihan na kapag hindi pinababawal ay po pwede. So sa ganitong mga pagkakataon na walang sinasabi ang saligang batas kung sino magpe-preside kung ini-impeach ay hindi ang presidente mismo, maraming naniniwala na dahil hindi ipinagbabawal, po pwedeng magtalaga ng iba ang mga miyembro ng Senado dahil after all, yung Senado ay may kapangyarihan na bumuo ng sa kanyang rules, sariling rules, at hindi po pwedeng paghimusukan ng ating hukuman. Pero ang tanong, yung kapangyarihan ng Senado na bumuo ng kanyang sariling rules ay kapag siya ay gumagana bilang isang mambabatas. Ito ba ay applicable sa isang impeachment court? Well, maraming magsasabi na again, bagamat tahimik ang saligang batas rito, natural. Dahil ang isang impeachment court, bukod sa ang rules of court ay suppletory applicable, po pwede magkaroon ng special provisions, no, na kabahagi ng kanyang rules. Pero syempre, ang kontra naman, may mga magsasabi na by virtue of tradition, talaga namang ang pinakamataas, ang hepe ng Senado, ang dapat na mag-preside bilang presiding officer.
Now, ang mga nagsasabi na ito dapat ang dapat sundin ay magsasabi na kaya nga dapat ang hinalal na Senate President ay merong kakayahan maging presiding officer. Dahil kung talaga namang by tradition, if the Senate President will preside sa impeachment trial, bakit kasi ang mayurya hindi naghalal ng isang abogado bilang isang impeachment presiding officer? So sa tingin ko po, parehong convincing itong dalawang views nito. Isa na in the absence of a specific provision sa saligang batas ay governed by tradition, at isa namang nagsasabi ang hindi ipinagbabawal ng saligang batas ay po pwede. Siyempre, nakasalalay na kay VP Sara kung talagang papayag siya na si Chis Escudero magiging presiding officer dahil siya lamang ang may personalidad na kumuwestiyon doon sa kung sino ang dapat mag-preside sa kanyang impeachment officer dahil siya ang ini-impeach. Abangan po natin kung kukwestiyonin ni VP Sara itong pagtatalaga kay Chis Escudero bilang isang presiding officer ng kanyang impeachment trial at hindi ang isang Senate President na hindi abogado. Abangan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli po huwag kayong masisiraan ng loob. Tuloy po ang laban. Kinakailangan paglaban natin si VP Sara, kinakailangan siguraduhin natin si VP Sara maging presidente sa 2028 at mangyayari lang yan kung tayo po ay babantayan natin ng saligang batas at paninindigan na hindi po pwedeng magkaroon ng Marcos forever. Ito po ang inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye. Magandang araw sa inyong lahat. Naku, kamusta po kayo? Kamusta? Napanood nyo ba yung hearing kanina? Hindi po talaga siya siguro Senate Blue Ribbon Committee hearing, pero punong-puno po ng mga impormasyon. At sana po tayo ay maraming natutunan doon sa mga isiniwalat na impormasyon ng ating mga dating kasundaluhan. Pero ang tanong po natin ngayon, nasaan ba yung mga senador? Bakit wala ni isa sa kanilang sumipot para dito sa hearing na inantabayan natin, no? Dahil talagang excited tayo sa pagpapatuloy nga ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol dito sa flood control scam. Well, kanina po, nalaman naman natin na ilan ba ho yun? Kung 13 sila dati na wala si Chis Escudero, wala si Joel Villanueva, wala rin si Mark Villar, 10 sa kanila ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema para kilalanin si Alan Peter Cayetano bilang isang tunay at lehitimong Senate President sang-ayon sa saligang batas at para rin madeklara na yung mga hinalal di umano ng mga committee chairman kasama na si Erich, the Pretender law bender, Tulfo bilang chairperson ng Committee on the Blue Ribbon na null and void dahil wala nga pong quorum na naghalal sa kanila. Now, bagamat itong petisyon po ito ay hinain isang araw bago sa tinawag na special session ng Kongreso na sigurado po ako para lamang sa pagpapatalsik kay Alan Peter Cayetano bilang isang Senate President, importante pa rin na naghain ng ganyang petisyon, bagamat maya-maya po pag-usapan natin kung talaga bang magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema. Well, sa akin po, importante naman na magkaroon tayo ng historical record doon sa panahon na naging Senate President si Alan Peter Cayetano, maski pa magkaroon sila ng tracing numero bukas at inaasahan natin na meron silang tracing numero dahil bumaliktad na nga po si hindi po Alan Peter Cayetano, bumaliktad na nga po si Chis Escudero at inaasahan nating babaliktad na rin itong si Joel Villanueva. Siyempre po alam din natin kung bakit sila babaliktad dahil sila po ay tinakot na ng ombudsman na sila ay kakasuhan. At kung tama po yung informante ko na nagsabi na bago pa makulong si Senator Jinggoy Estrada, kinuusap siya mismo ni Lisa Araneta Marcos na bumaliktad para hindi makulong, I'm sure ganyan din po ang sinabi dito kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva. Well, sa akin po, naintindihan ko naman kung bakit ayaw nilang makulong, no? Dahil ako rin, umiiwas ako sa pagkakakulong, pero iba po ang kadahilanan. Ako po, malinis na konsyensya ko. Wala pong kahit sino na nag-akusa sa akin na ako po ay gumawa ng kahit anong krimen. Yan po ay sinasabi lamang ng
administrasyon ni Marcos, matapos nga po naghain sila ng original na complaint na hindi naman ako kasama. Hinabol lang po nila ang complaint laban sa akin matapos nilang na-realize na hindi nila ako mapapauwi sa Pilipinas para gipitin ng Huwad Committee na walang criminal case. Kaya hinabol po ang kaso ng qualified human trafficking laban sa akin. Pero ang pagkakaiba po sa kaso ko at sa kaso ng dalawang senador na si Villanueva at saka si Chis Escudero, sa akin po walang tumayong nagrereklamo na ako'y biniktima ko sila ng human trafficking. Walang kahit sino nagsabi na elemento ng human trafficking ay ginawa ko. Ano ba yung mga elementong yan? Elements are yung pagre-recruit sa mga pamamaraan na sapilitan at ang intensyon ay para pagsamantalahan yung gawain ng iba. Wala pong kahit sinong tao na nagsabi na ako'y gumawa ng trafficking. Ang kanilang kaso sa akin na wala pong piyansa ay dahil lamang sa pagsama ko doon sa isang kliyente para makipag-usap na bigyan ng mas mahabang panahon para magbayad ng pangungutang sa PAGCOR, ang isang korporasyon, dahil yung pambayad nila ay di umano dinispalko ng kanilang representante. Yung pangalawa, yung pagtanong ko kung nakakomply ba yung aking rin-represent na entity sa mga requirements ng PAGCOR para magkaroon ng panibagong lisensya dahil renevoke at pinawalang visa ang lisensya ng lahat ng mga nasa negosyong yon at pina-apply sila lahat ng bagong lisensya at yung pagkakatira doon ng isang dati ko ng staff sa premises nung pinapaupahan sa isang POGO. Hindi nga po nila napatunayan na ako ay may kahit anong relasyon sa POGO, bagamat ako naman po isang mulat mula, inaamin ko na naging kliyente ko po yung Whirlwind Corporation na nagpaupa ng kanyang mga premises doon sa Lucky South 99 na isang POGO operator. At yan naman po ay matter of court records na ako po talaga ay tumayong abogado sa MTC, sa RTC, sa CA at sa Supreme Court para sa Whirlwind Corporation. Pero yung Whirlwind po mismo ay tagapagpaupa lamang at hindi po yan involved sa kahit anong POGO. Bakit ko po in-explain ang pagkakaiba ng kaso ko? Kasi ang kaso po nila Chis at saka ni Joel Villanueva ay pandarambong. Yan po ay pangungurakot ng kaban ng bayan. At may mga nagsabi na, at ito nga po ngayong araw neto ay inulit ang aligasyon ng mga dating sundalo na naging empleyado ni Zaldico na sila ay nag-deliver ng mali-maleta doon sa tahanan ni Chis Escudero. Ang pananagutan naman po ni Joel Villanueva ay lahat po ay base rin sa mga dokumento na di umano siya ay nagrekomenda ng mga flood control project sa kanyang probinsya ng Bulacan na lahat po ay substandard o di naman kaya ay ghost. No? Hindi ko po alam talaga ang detalye pero mukhang ganyan po ang allegation sa kanya. So malaki po ang pagkakaiba kasi unang-una ang offended party ang taong bayan mismo dahil ang krimen ay pandarambong ay talaga pong pagkakana ng kabanang bayan na hindi po ako inaakusa. In fact, wala nga pong nag-aakusa sa akin ng kahit anong krimen. Kaya naman po ako ay nanindigan sa aking karapatan, sa karapatang pantao na humingi ng asylum at ngayon ay nawalay sa pamilya at sa buhay dahil nga po tayo nag-asylum dahil tayo umiiwas sa panggigipit sa pamamagitan ng pagtanim kaso ng isang tao, kaso na non-bailable na wala naman po kahit anong ebidensya at samantala po kung tayo ay sasubject sa proseso na ginagawa naman po natin yan dahil meron pa tayong petition for review pero ang alternatibo po dyan ay magpakulong muna sa mga preso na tinawag na nating tantamang to torture ng isang kaso na hinain na natin sa Korte Suprema na nabaliwala naman ng Korte Suprema dahil bagamat sinabi ng United Nations Committee on Human Rights na ating mga kulungan ay di makatao at ito ay tantamount to torture, sabi ng Korte Suprema, yung ganyang finding ay recommendatory lamang at na-dismiss tuloy ang petisyon natin para mapilitang gumawa ng hakbang ehekutibo na pabutihin ang kondisyon ng ating mga kulungan. So in other words po, talagang magkaiba po ang dahilan kung bakit hindi hinaharap ang kaso. Sa akin po, dahil walang ebidensya, ito ay panunupil. Sa kaso naman nila Joel Villanueva at sila Chis Escudero, ang dahilan po nila. Kaya siguro sila ay bumaliktad dahil ayaw nilang harapin ang kaso na talaga namang pong kinakailangan. Marami silang ipaliwanag sa taong bayan dahil wala naman pong kaduda-duda na bilang mga mambabatas, sila ay nag-identify ng mga proyekto, sila ay mga supporters na mga kontratista na nagbigay na limpak-limpak na salapi sa kanilang kandidatura na natural ay magkakaroon ng kabayaran. So,
Ibig sabihin po, yung pag-iwas nila sa pananagutan, kasi po, baka meron nga ebidensya. Hindi ko mo sinasabi na sigurado meron na dahil kaibigan ko naman sila pareho, no? Pero itong si Joel Villanueva po, huwag niyong kakalimutan, yung dating ombudsman Conchita Morales ay nagsabi na siya ay talagang dawit doon sa kaso ni Janet Lim Napoles na nagkaroon ng rekomendasyon, hindi lang rekomendasyon, desisyon ang ombudsman na siya ay sisantihin bilang kongresista at siya ay dapat pagbawala na magkaroon ng kahit ano pang posisyon sa gobyerno, pero ito po ay nabaliwala, no? Dahil nga sila po daw ay kongreso at senator at hindi po sakop ng kapangyarihan ng jurisdiction ng ombudsman na sa tingin ko ay mali, no? Dapat talaga meron nag-question ng patuloy na kandidatura ni Joel Villanueva pagdating po sa kanyang posisyon na senador. Pagdating naman kay Chis Escudero, well, alam ko naman po na napakagaling ng mga abogado niya. Alam ko po may presumption of innocence. Ang hindi lang po natin maintindihan kung talagang sila ay walang pagkakasala, bakit kinakailangan pang makipag-ayos sa administrasyon nito? In the first place, bakit sila sumapi sa tunay na Senado ng liderato ni Alan Peter Cayetano kung hindi sila naniniwala na dapat talagang sang-ayunan yung yung mga paninindigan ng mga nasa majority ngayon, no? Na bukas po inaasahan natin ay magiging minority dahil sigurado tayo dahil nga po sa pagbaliktad nitong dalawang senador ay magiging minority muli ang majority ni Alan Peter Cayetano. Ang sinasabi ko lang po, well, hindi po maganda talaga ang naging desisyon ng dalawang senador na iwasan ang pananagutan, iwasan na patunayan na sila hindi nagkakasala sa pamamagitan ng pagpasok sa mga anong tatawag doon? Pagpasok sa kasunduan. Nakapalit ng pagdidismiss siguro ng mga kaso nila ay yung kanilang pagpapalit ng kanilang posisyon pagdating sa liderato ng Senado. At wag natin kakalimutan, napaka-importante po ng posisyon ng Senate President ngayon at ng mga committee chairpersons. Bakit? Dahil sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Dahil ang presiding officer na kinakailangan ay abogado ang siya magdedesisyon. Dapat bang tanggapin into evidence yung mga ebidensya gaya ng AMLAC dokumento na kinuha na walang court records na sang-ayon sa ating saligang batas ay hindi dapat magamit sa kahit anong proceedings for any purpose. Kasama naman na po ang impeachment. At nandyan din kung yung gaya ni Ramil Madriaga na nakakulong dahil sa kaso ng 2 counts of kidnapping for ransom ay dapat payagang magtestigo samantalang wala namang ganyang alegasyon na nakasaad dun sa kahit anong impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Pero mabalik tayo uli sa issue. Bakit walang senador kanina? Well, sa tingin ko po, dahil nga po naghain na ng petisyon itong kampo ni Alan Peter Cayetano bilang sila naman talagang lehitimong mga nahalal na opisyalis ng Senado at yan ay pagpapakita ng respeto. Dahil sila mismo ay dumulog na sila ay ideklara na sila ang legal na mga namumuno dahil siya ay nahalal ng 13 at yung mga naging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ay na talagang chairperson ng may quorum ang Senado na 13 members, siguro ang mensahe nila, out of respect, hayaan natin magdesisyon ang hukuman, wag na natin pagpilitan. Bagamat alam naman nila na bukas, siguro iba na magiging liderato ng Senado. Ang tanong, didesisyonan ba yan ng hukuman dahil wala ng case or controversy dahil bukas may possibility na minority na muli sila Alan Peter Cayetano. Ako po'y naninindigan na ito po ay exception sa rule na dapat wag magdesisyon ng korte kung wala ng case or controversy. Bakit? Unang-una po, this case involves one of transcendental importance na kinikilala na isang exception doon sa mootness doctrine. Ibig sabihin, dahil ito po ang issue ay kung ano ang sinasabi talaga ng saligang batas, kung paano pipili ang Senate ng kanilang Senate President at kung paano magtatalaga ng kanilang iba pang mga opisyales gaya ng committee chairperson, importante po na bigyan linaw ng hukuman. Specifically, kinakailangan balikan ng hukuman yung desisyon ng naunang Supreme Court dun sa Avellino versus Cuenca at bigyan linaw na totoo ba na ang desisyon sa Avellino versus Cuenca ay ang 12 ay pwedeng maging mayorya kapag ang isang senador ay nasa labas ng jurisdiction ng Senado. Dahil ngayon, sinasabi nila na ang numero daw na magde-decide sa majority ay yung numero ng mga
senador na po pwedeng sumapi sa mga gawain ng Senado at dahil wala, nagtatago si Bato de la Rosa at nakakulong at suspendido na nga ngayon si Jingo Estrada. Ang sinasabi nila na ang majority now has become 12 dahil 22 na lang ang numero ng Senado at hindi 24. Kinakailangan po talaga bigyang linaw ng Korte Suprema kung kapag sinabi ng saligang batas that the Senate President shall be elected by a majority of all members of the Senate, kinakailangan once and for all magkaroon ng linaw. Anong ibig sabihin yan? Yan ba ay 24 habang buhay at nasa Pilipinas ang mga senador? Or kapag ganitong sitwasyon na isang suspendidong senador at isang nagtatagong senador, po pwedeng makaapekto yan dun sa komputasyon ng majority. Bababa from a majority of 13 to 12 or even a smaller number dahil hindi pa rin naman natin alam kung masususpende pa rin o makakasuhan pa rin itong si Chis Escudero, si Joel Villanueva at kasama na rin po dyan si Senator Bongo, no, dahil po pwedeng maaresto rin yan papunta ng dahig, no. So baka mamaya sabihin ng mayorya na unang-una ang Senate President can be elected now not on the basis of majority of 24 but less yung mga hindi na makakasapi sa functioning ng Senado, no. So yan po ay less 5. So 24 less 5 is 19. 19 divided by 2 is around 8. So baka sabihin nila 9 is sufficient already to elect a Senate President. At hindi lang po yan, kung hindi lilinawin ng hukuman, kapag nangyari itong sitwasyon nito na 5 senador ay either mapadala sa Hague or mapakulong, ang quorum mabababa rin. Bababa yan sa quorum na 9. So po pwede na magkaroon ng official business ang Senado na siyam lang ang mga miyembro na sumasapi sa mga pagpupulong. So ibig sabihin, itong issue po ay capable of repetition and yet evasive of judicial review kasi ito po yung mangyayari kung bukas mapapalitan nga si Alan Cayetano. Dahil nga po magkakaroon ng numbers, posible po bukas na magkakaroon ng 13 votes si Gatchalian, hindi na magdedesisyon ng Korte Suprema. Samantalang yung issue nga, kung yung lengguwahe ng saligang batas kapag sinabi ng all members, pwede bang bumaba ang komputasyon ng majority sa mas bababa sa total na membership ng Senado. So sa akin po, ang dahilan kaya hindi sumipot ang mga senador,